Amen. Kinsa gitagbo ni Lord, kinsa giayo ni Lord, gisustain sa Ginoo. The Lord is revealing Himself every day. Ingnim katapad every day. Mo nang ayaw jud kuan, ayaw sigkantaan ang natutulog ba ang Dios, natutulog ba? Kay kita ra gyud hilig og tulog. Na. Si Lord di gyud na matulog. We just have to be attentive, ready, and learn how to listen to the Lord. Amen? Because ang Ginoo mapinanggaon kaayo nagatiman gyud sa atong mga kinabuhi. Amen? So mananghid lang ko daan for formality. Next Sunday wala ang inyong pastor, wala ko. No, di na ko mobalik. I will be not around duha ka Sunday. Mulakaw mi ni Pastora Lani karong 14 sa Tacloban to attend the anniversary of OG sa Kisi Tacloban, the ministry that I started there. Mo celebrate og second anniversary, and si Minister Lani ang speaker. Then muunag uli diri si Pastora Lani, and then diri siya she will be with you on the 24. Atong palakpakan si Lord. Kay gimingaw kay si Pastora Lani sa atong tanan, and ako magpabilin ko kay Mudritso kog Cebu kay mag-anniversary ang KC Lapu-Lapu, mag-speak ko dito on the 24. Nya pagkagabi muuli ko dire. So see you on the end of Sunday. Life Connect and Youth Worship ang atong mga event, magkita ta. Amen. Amen ha. Amen. Mingawan ko ninyo. Char. Mingawan God, no? Laga ninyong pastora. Pero home base naman nato ang KC Davao. Amen. So while we are away, dili mahuman ang buluhaton, magtinabangay. Amen. While wala ang mga spiritual nga ginikanan, magtinabangay, di magluya-luya. Amen? Kinahanglan nga ang buluhaton, magpadayon. Amen? Dili kay, ay wala man si pastora, di lang sa kumuaten. Paghilom dira, kay mag-prayer yun me. Mangutana yun kung kinsa ang wala ni aten, kay pabisitahan ako kuan, angel. Pwede ning tagaan sa ninyo gway dire nga matagaan kog hangin dire og gininhawa. Hangin. Salamat kaayo ha. Kay unsa man nga naka-quote antay manggod taro nya mura namo ko gidauban ani. Praise the Lord. Let's all stand today. Let's receive the word of God. Ato ang dawaton ang pulong sa Ginoo. Amen. Kanang mga sergeant at arms dira sa likod, kamo nay control sa mga bata. Hallelujah. Praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Psalms 100 verse 5. Dungan tagbasa, 1, 2, 3, go. Ay hinay, walay pamahaw. Kusgon, 1, 2, 3, go. For the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Hallelujah. Let us pray. Atong ampuhan ng pulong sila. Father in heaven, among gihalad ang among mga kinabuhi ingon nga panudlanan. Niining orasa magapaminaw mi kanimo. Salamat sa inabrihan nga dalunggan. Kasing-kasing nga mudawat andam magpakaon sa among kalag. And salamat that you will anoint every hearers this morning. Lord, I pray that you will also anoint your servant. Lord, we pray that you will speak to our midst through your words. It will wash us. It will strengthen us. It will anoint us. It will rebuke us, Lord, and it will bless us, Ginoo. Pagkaon sa among kalag, and dalaygon ka sa among taliwala, in Jesus' name. Amen. Let us all be seated. Today, we will be receiving the Lord's goodness. Everybody say, the Lord's goodness. Kining ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Amen? Nasinati ba nato ang pagkamaayo sa Dios? Kinsay maka-testimony diri nga maayo gyud ang Ginoo? Or doon na ba'y panahon sa atong kinabuhi nga dili nato mabati nga maayo, dili man ko siguro makadawat sa kaayo sa Dios. Mura naman lang ko gipasagdan sa Ginoo. But this morning, the Lord wants to speak to your heart because gusto niyang ipabati kanimo ang iyang pagkamaayo. Usahay ang atong tanaw sa Ginoo kanang Dios nga mosilot. Sigo nilang kog silutan sa Ginoo ani. Tungod sa ang mga circumstansya nga wala dili na hiuyon o wala nimo gi-expectar. Siguro ang imong pagtan-aw sa Ginoo nga mo disiplina, sige na lang kung kadisiplinahon sa Dios. Nga naman, badlongon man kay ko, kay kita mismo, kabalo nga usay magpabadlong ta. Kinsa may mga usahay diri be?
Usahay, mga usahay na. Apir-apir na lang na usahay. Usahay pero kada adlaw. No? So bation nato nga feeling nato ang Ginoo nga wala gyud kog panalangin sa Ginoo, gidisiplina tagam-tagam jud ko. But this morning in the word of God, the Bible, the word of God is full of promises igsoon nga nagpakita og nagpadayag nga ang Dios nga atong gisimba nga nagapadayag sa iyang presensya og himaya sa diha nga ato siyang awitan, maayo siya. Ingnaim katapad, maayo ang atong Dios. Hallelujah. Naba kay pagtuo igsoon? This is the question, very important. Nganong pangutanon man may kanunay nga naba may pagtuo, because in Jesus ministry, before ang usa ka tao nga dunay pagpanginahanglan, makasinati sa kamaayo sa Dios, makasinati sa milagros sa Ginoo, makasinati sa tandog sa Dios, makadawat og milagro, ang unang pangutan-on ni Jesus, do you have faith? And then it will help us to realize, oops, naaba ko'y pagtuo. Unsa na ba nga level ang akong pagtuo? Activated ba ang akong pagtuo? Basig akong pagtuo, kamatyunon. Kaya ang pagtuo, pwede siyang kamatyunon. Hallelujah? Pwede ang pagtuo, nagtinga. Tanawa yung katapad, nagtinga ba na? Ugnaw. Dili po kayo na. Ang pagtuo, ang ginamin. No? Naatay pagtuo nga, pwede siyang mamatay. Wala niya activate. Nga naman, ang pagtuo magdala og milagro. Ang pagtuo mo ay magdalag kausaban. That's why I'm gonna ask you this morning, do you have faith? Because the word of God says kung ang imong pagtuo bisan og ganang mura lang naglisti mustard seed. Liso sa mustasa nga mura ginagtuldok ra. But it can move. Praise the Lord. We want to move mountains. Who wants to move mountains this morning? Hallelujah. Do you believe in our Savior, Jesus Christ? Gab, do you believe in Jesus Christ? Yes, nanawag na, kung saan ni Pastora, class part ko, nanawag na was Pastora, nag-memorize ko sa inyong mga pangalan. Then if yes, if we believe in Jesus Christ this morning, God's goodness must reflect in our lives. Kinahanglan mo reflect yun ang pagkamaayos sa Ginoo. Dili una ma-reflect ang imuhang sitwasyon, dili una mo reflect ang imong bad trip nga batasan, bad trip nga adlaw, apan kinahanglan nga everyday makita sa atong kinabuhi madayag, maplantada. Kasabot mo ba plantada? Ma-advertise kanunay ang pagkamaayo sa Dios. Why? Because God wants you to receive and be recipient. Katong naingon siya siyang pulong, taste and see that the Lord is good. Nga dili lang ka magsigig tan-aw sa uban, nga may pa ang ilang kinabuhi, haruhay kaayo, gipanalanginan gyud na sila ni Lord. Dili, ang gusto sa Dios nga atong matagamtaman, atong kaunon, atong usapon, atong matiluwan, matagbaw ta sa kamaayo sa Dios. Amen. That's why our desire here in the church, as a pastor, igsoon, nga Lord, nagi personal encounter, nagi pakig-enkwentro ang imong katawhan, nga dili lang sa panahon nga muduol mi kanimo, tungod na may pagpanginahanglan, apan muduol mi with a grateful heart, with praising in our lips, with thanksgiving in our worship. Why? Kay among na-experience good everyday, Lord, ang imong pagkamaayo. Amen. The Lord's goodness igsoon. So, naitulo ka butang nga gustong i-establish sa Ginoo sa ato in the shadow of the goodness of God. Ang ato lang nasabtan goodness, but there are three things that needs to be established and strengthened in our lives for the goodness of God nga ma-reflect og madayag sa atong kinabuhi. What are these? Three R. Everybody say 3R. Number 1, restored, rejoice, and reestablish. Everybody say restored. Everybody say rejoice. Everybody say reestablish. Hallelujah.
Hallelujah. Nga diha sa Ginoo, diha sa pagkamaayos sa Ginoo, naagyo gi-offer si Lord nga restoration, naagyo gi-offer si Lord nga rejoicing kung ang goodness sa Ginoo, kung present ang goodness sa Ginoo, naagyo tay kinatawag nga re-establishing, na re-establishment kanang mabalik ta pagka establish Espanyol, ma-establishar diha sa kamaayos sa Dios. Let's see first igsoon, be restored for the Lord is good. Atong nabasa igsoon Psalms 100 verse 5, dingon siya, for the Lord is, tungod kay maayo ang Ginoo, dili tungod kay nindot ang dagan sa imong sitwasyon, dagan sa imong pagpangalagad, nindot ang imong career. No, for the Lord is good, be restored. Kay kitang mga Kristohanon, repironon gyud ta. Ingna imong katapat, repironon ka. Na? Ayohonon kas Ginoo, pormahonon ta sa ni Lord. Ang atong original state is gihimo ta sumala sa panagway sa Ginoo so that we will enjoy the blessing of the Lord. Amen? So that we will reflect the glory of God. But because sa sala nga nisulod sa katawhan igsoon, ingon ang John 3, di ba? John 3:23. For all have sinned and Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Tungod kay nakasala ang tanan, nawala ang pagtagamtam igsoon pag sinati natos ka maayos sa Ginoo. So there must be a restoration. Kaya unsa man nga restoration? God's goodness is holy. He is looking through and beyond who we are and what we do and can do. Nagatanaw ang Ginoo dili lang sa imong mahimo, dili lang kung sikinsa ka, biyan pa ana igsoon ginatanaw ta sa Dios ug ang iyang pagkamaayo mao ang iyang nature. That's why in the book of Nahum, hallelujah, Nahum 1:7 it says, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows. Everybody say, He knows. Nabi to kanta, He knows. Horror man to. Ang atong Ginoo nakabalo si bisan kinsa nga nagsalig kaniya. That's why ang atong pambungad na pananalita, do you have faith? Do you trust the Lord? Nga naman, nagpasalig ang Ginoo nga sa iyang pagkamaayo, mahimo nimo siyang lig-on nga kuta. Amen? The Lord is good. A stronghold. Unsa ning stronghold? Lig-on siya. Imo siyang base, igsoon. Kuta nimo, masandigan nimo, madaganan nimo, masaligan nimo, igsoon. Hallelujah. In the day of trouble. Nga naman, nasayod ang Dios nga niining kinabuhia, ang dagan sa lumba sa kinabuhi, na agyoy trouble. Pangutana imong katapad, unsa ang imong trouble? No? No, daghan kag ikatubag sa trouble. Kanya-kanya tag trouble. Kusog lang tamungisi, pero naatay mga but nagpasalig ang pulong sa Ginoo, He is good. In His goodness, He will be your stronghold. Amen. Importante lang, mas nasayod. Kung nasayod ka nga doon na kay pagtuon, na yun ang pulong sa Ginoo, He knows those who trust in Him. So kinahanglan, ma-restore ning atong gitawag nga trust in the Lord. Second verse. Psalms 107 verse 9, for He satisfies. Iya daw ginatagbaw. Kinsay gusto katagbawan, igsoon. Iya daw ginatagbaw ang kasing-kasing nga nagapangandoy. Salamat sa presensya sa Dios kay moabot gyud ang panahon, I'm telling you, nga ang atong mga kasing-kasing dias pagpangalagad sa atong pagtuo mubantok gyud na. Mugahi gyud na, manggahi ang atong kalipay sa pagpangalagad, manggahi ang atong pagtuo igsoon. That's why He says, kay iyang ginatagbaw the longing soul kanang nagapangandoy kaniya, and He feels iyang ginapuno the hungry soul with goodness. Allah, di ay tago sa Ginoo nga gutomon ta. Unsa man nga kagutom? Spiritual hunger. Moabot gyud ang panahon sa spiritual hunger.
kaon. No? Dako jud kog kaon, no? Sa una, uso kay na diring mang it-ulyukan. Diri sa Davao, right? It-ulyukan. Karon sa mga Korean. Sa una, uso ka ng mga Kuya Eds. Sana, kanang suki ko sa una diri sa it-ulyukan niya. Kanang pagsulod ako sa it-ulyukan, kanang duha ka lamisa, ako ginatanan, puno ginas plato, kay tilawan dyan ako tanang pagkaon. No? Glutonin na gyud. No? Oh, di mo ba yung mukaon. Dini adto ko conference sa Tagum. Karon kay magsugod naman, wa pa may gihukad nga pagkaon, magsugod na ang conference. Ang conference may tag 3 to 4 hours. Subot pasabot ko magsugod na ang conference, bahuman ni mga alas 10 pa ko kakaon. Igsoon dito gyud ako gibati ang grabe nga kagutom. Nga ni dunga na tanan ang kasakit sa kuntiyan, ang pangurog nanindog na akong balhibo, ni sakit na ang akong ulo. Di na gyud kaya ang white rabbit. White rabbit? Di na yun kaya. Nyamingon sila, inom lang tubig. Di yun kaya, igsoon. But the Holy Spirit spoke to me. Ningon siya, kanang imong gibati karon, inana pod ang imong kalag. Sa diha nga dili nagay kamudot-dot sa Ginoo, inana kagutom, igsoon. Ang imuhang kalag nagapangandoy. Asa naman nga mabusog ko sa presensya sa pulong sa Ginoo. That's why, dira na magsugod ang longing. Kay usahay, kanapit ang naata perminti sa church, wala naman tayo longing. Nga naman, kuha na, familiarity in the presence of the Lord. Right? Routine na lang. Ritual na lang. Dili na matandog, dili na magpapuno sa Ginoo, dili na masabtan. But He says, kung dunay pangandoy, sa kanang gustong tagbawon, gutomon, longing, hungry, the Lord will fill it with goodness. Amen. Ato palakpakan si Lord for that. Romans chapter 2 verse 4, not knowing that the goodness of God leads to repentance. Buot pasabot igsoon, Psalms 1:7 verse 8. Unya na tong Romans, namalito siya. The goodness of God is His nature. Niini nga verse igsoon, nagpakita lang ni nga ang pagkamaayos sa Ginoo mao ang iyang pamatasan. Amen? Ang pagkamaayos sa Dios iyahang nature. In Psalms 1:7 verse 8, oh, that man would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Kay nga naman gusto sa Ginoo nga pununta, aron nga ang iyang katawhan, aron ang katawhan nga nakasinati sa pagkamaayos sa Ginoo, mo pasalamat sa Dios. Why? Muabot na gani ang kanang dili na gani nato ma-experience ang goodness sa Ginoo, wala na'y gratefulness sa atong kasing-kasing. Wala na gani milagro o revival. Listen church, wala na gani revival sa pagkamaayos sa Ginoo, wala gay pagpasalamat nga mahatag sa Dios. Gusto ang Dios nga simbahon nimo siya. Gusto ang Dios nga imo siyang pasalamatan, igsoon. That's why unahon ka ni Lord pagtagbaw. Kinsay gustong tagbawon ni Lord, say amen. Hallelujah. That is the nature of God. The goodness of God leads to repentance. That's why there is restoration, igsoon. Amen. Hallelujah. Ang pagkamaayos sa Ginoo, magdala ka nato sa paghinulsol. Amen? Nganong dili na nato masinatoy ang pagkamaayos sa Ginoo tungod sa sala, tungod sa kapakyasan, tungod sa disobedience. Hallelujah, amen. Tungod sa mga saad nga nahimong handumanan. Nahimo na lang handumanan. Lord, alagaron ta ka. I promise, Lord, I give my best. I will serve you, Lord. Hangtod dunay ko kinabuhi, alagaron ta gyud ka sa akong mga giftings, Lord. Nahimo na lang handumanan. Sa mga saad. No? Nya ma-remember na lang nimo, ay nagsaad. Why? Disobedience to the will of the Lord is sin. Amen? Dili na ganit mo subay sa kabubuton sa gipahimos Ginoo, sala na. Mo na sa among life group at Friday, ingon ang isa ka sister nga naatay mga gawi sa atong kinabuhi nga di man makadaot
makadaot sa uban, dili makadaot pud sa atong kaugalingon, nag-enjoy ta. Pero ang atong relationship sa Ginoo, sala na di ay why disobedience, mo ang hinungdan, ang atong pagpangalagad, ang atong mga saad, commitment sa Ginoo na himong handumana. That's why the goodness of God, there will be a revival of the goodness of the Lord because it leads to repentance. For Romans chapter 2 verse 4, it says, or do you despise? Unsan despise? Do you hate the riches of His goodness, forbearance and long-suffering? Kanang pagpasensya sa Ginoo, kanang paghatag higayon sa Ginoo nga mubalik ta igsoon. Don't you know, gitagaan ka og time ni Lord to come back. Gitagaan kag patience ni Lord. Kaya nga naman, pasyente man ta. Na? Usay, mahimo tang pasyente, masakiton ta. But there is what we call patience ni Lord. Naghulat ang Ginoo. Why? Because gusto niyang mubalik ta sa iyang pagkamaayo. That's why it says, not knowing that the goodness of God leads you to ay, bantog daay ang Ginoo, naghatag yung kahigayunan nako nga mabuhi. That's why daay ang Ginoo, naghatag kanunay pahinumdom kanako. Dili gyud mo undang ang Ginoo pagpahinumdom. Why? Kay ang pagkamaayos sa Ginoo magdala kanato sa paghinulsol. Repentance is very important. Because in the area of repentance, there is your freedom. In the area of repentance, there is your healing. Amen. Mawala na gani ang repentance, ang paghinulsol, ang pagpangayog pasaylo, ang pagtalikod, ang pagpagbiya sa salaigsoon. Di mawala na gani na nga sense sa toa. Nya nahimo na tang numb. Unsay numb? Manhid. Tagalog na pa tayo ngayon. No? Nahimo na tang manhid. No? Manhid na ta, dili na ta makabati nga, ay nakasala ko, dili na ta mabati o guiltiness. Pero ingon ang Lord, the goodness of God, ang iyang pagpasensya, ang iyang paghatag kahigayunan, it always lead us to what? Repentance igsoon. Kini. Oro na pod. The goodness of God leads to repentance. The goodness of God brings restoration because it is holy, because it is His nature. Ang atong goodness, that is not our nature. Unsa ang atong nature? Sinful, rebellious. Our goodness, igsoon, is, oh my goodness. Ha? Nga naman, ang atong goodness is different from God's goodness. Ang atong pagkamaayo, conditional na siya. Tinood? Ang atong pagkamaayo, conditional. Always. Ganuman, nagadepende na siya sa reaksyon sa atong mga senses. Ang atong pagkamaayo, igsoon, nagaagad na siya sa atong guts. Nagaagad na siya sa atong emotion. How others respond to us, our expectation towards ourselves and to others, it's always limited. Maayo ko kung maayo ka sa ako. Ela? Kung salbahis gani ka, salbahis pag ko. Na? It's giving, na? It's giving, na? Our goodness is limited. And it always based igsoon sa unsa ang atong ma-receive. We don't feel good, we cannot extend goodness. But when we feel happy, appreciated, accepted, then we will also give goodness the same. Amen? That is the norm of the world. Hallelujah. Because we are in this sinful nature. Dili gyud ta makahita-hatag og kanang goodness nga kanang walay balik. Kinahanglan ang goodness na agyoy. When we plant goodness, when we give goodness, atong expectation nga mubalik yun ang pagkamaayo. Tinuod dili? That's true. Because that is the result of the sinful nature. We are in the flesh. We are incorruptible, always defiled. That's why, nianhi si Jesus aron nga luwason kita.
tubson kita, tubuson, ngano na prenda gud ta no, tungod sa sala. Tubuson ta sa Ginoo nya ihatag niya kanato ang nature. Hallelujah. Ang iyang nature sa pagkamaayo. So dili di ay na kanang pagkamaayo karon kinahanglan isulob nimo ang pagkamaayo sa Ginoo. Hello? Kinahanglan exchange. Why? That is incorruptible against death, and that is our spirit man. Tanawag soon kinahanglan ang atong spirit man makasabot. Unsa ang spirit man, pastora? We are created body, soul, and spirit. Ang atong nature is sinful. That's why nagingon ang pulong sa Ginoo, ang atong mga maayong buhat trapo at tubangan sa Dios. Mo nang sulubo nato dapat ang pagkamaayo sa Ginoo. Tagamtamo nato unsa dinhi pagkamaayo nga gikan sa Dios. Kining nature sa Ginoo. Why? Because that is the trademark, hallelujah, of the restoration of the Lord. Amen. Now let's see igsoon, what is Paul's revelation on the goodness of Christ? Kay kini din pagkamaayo sa Ginoo kinahanglan revelation. Kinahanglan og pagpadayag. Kay ang goodness gatong nasabtan is the exchange, no? Of the things here in this world according to our sinful nature. But Paul has a revelation on Christ's goodness. Hallelujah. God's goodness brings renewal of your inner spirit man. So daw, ang pagkamaayo sa Ginoo nagdalag kabag-uhan. Everybody say kabag-uhan. Munay i-restore sa Ginoo, dapat dunay. Hallelujah. So God is concerned what is happening inside. What daily concerns the Lord, what's happening outside? The Lord is concerned your inner man. In 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. That's why we are not kinsa may nakabatig discouragement. Normal ang discouragement. That is the attitude, the result of our sinful nature. But tungod kay naay relationship si Paul sa goodness sa Ginoo, do na may mga discouraging nga mga situation. Ningon si Paul, ni-declare si Paul, that's why we are not discouraged. No, even if outwardly we are wearing out. Unsa na wearing out? Ningon other time, even if outwardly we are dying. Ha? Even if our outwardly gisakit me. Kunsa na dunay mga kasakitan dire. Balatian. Hello. Discouragement. It wears out. Pero nayon si Paul, we are being renewed each and so ang goodness sa Ginoo, but His goodness and mercy is new every morning. Why? Ang supply sa Ginoo sa pag-renew, pagbago sa atong mga kinabuhi, sa iyang pagkamaayo, every day. Amen? That is the first revelation. 2 Corinthians 4:17. For our present troubles. Who has troubles? No, natay mga trouble, igsoon. Unsa nang trouble? Kana naghatag ka ng sakit, labad sa ulo, di ka katulog, naglabad ka sitwasyon, those are troubles. Niingon ang pulong sa Ginoo are small. Ingnan mo katapad ang imong trouble small lang day. Abi natog dako kay itong trouble no, gamay ra di ay. Usay ang atong mga trouble hinungdan sa ato ang mga World War 6. Naguna na, no? No? Awayan nato natay mga panagbingkel, panag-away, pero ningon si Paul, our present troubles are small and won't last very. Dili siya magdugay og taas nga panahon. Yet, hallelujah, ingon ng Paul sa Ginoo unsa ang revelation ni Paul, yet they produce for us a glory. Wala nagtutok si Paul sa trouble nga iyang nasinati sa kakurian, tawaray-waray, sa kakulian nga iyang gibati, apan
iyang gitanaw nga ang present trouble mo produce siya og himaya igsoon nga mas labaw pa sa trouble ug kini nga glory will last forever. Thank you, Jesus, for that revelation gikan kang Paul nga ang troubles di ay will produce a glory. Kay tan-aw man gud nato usay sa trouble, kuan na gyud ni ba? Curse na gyud ni sa Ginoo ba? Hala? Ang galing taro, pero it produces glory that will last. It's not on this lifetime, but in the timeline of the Lord. Amen. Next, 2 Corinthians 4:18. Unsa ang revelation ni Paul sa God's goodness? So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our... Ningon si Paul, akong gitutok ang akong pananaw sa mga butang nga dili kita. For the things we see now will soon be gone. Ang mga butang nga inyong makita, mga wala ra. Ningon si Paul, apan ang mga butang nga dili ninyo makita, mooy magpabilin sa kahangturan. Now look around. Tanawa daw unsa ang inyong nakita. Jetro, color, tao, sitwasyon, report sa doktor, no? Sitwasyon sulod sa inyong panimalay, mga pangandoy, imong gihaguan, imong gieskwelahan, diploma, sulod sa imong bangko, naman, sakyanan, haleluya. Nagingon ang pulong sa Ginoo, dili na mulungtad. Munang, this will be a reminder for us. Be wise sa pagkinabuhi. Kay usay ang mga butang nga atong gigukod-gukod. Aron nga muuswag ang atong panginabuhi, kutob ra di ay pangyuta. Hello? Di nakapangalagad, nga naman, nagsige nagbantay sa balay. Naparon sa unang panahon, maghuwag iro para na mo bantay sa balay. Karon, di na makalakaw kay, way bantay ang iro. Saan naman na? No? Nabaliktad. Nangayo sa Ginoo og balay para masilungan, karon dili na halos makagawas sa balay kay way magbantay sa balay. Balay na bantayan. Di ba na mo dugay? Di sa ko musimba pastora nga naman daghan kog himuon sa eskwelahan. Ala, gikan Lunes, gikan Domingo hantod Sabado himuon sa eskwelahan. Kutob ra man diri. Kanang atong giampo nga trabaho nya dagkog sweldo, nindot nga benepisyo, kutob ra man diri. Hello? Apan ang mga butang nga dili makita, unsa man ang dili makita? Ang imong pagpadayon sa pagpangalagad, ang imong pagtuo, ang imong paghigugma sa Dios, ang imong mga gibuhat para sa Ginoo, muna'y mulungtad sa walay katapusan. That's why challenge for you, Casey, alagari ang Dios. Hello? Sa mag-asawa, murang wala, balik ko na ko, murang wala nahadlok si pastora, magminyo. Kay bisag magminyo ko, pag-abot sa langit, igsuon ra gyud me. Kanang imong anak na imong gihigugma karon, Linlin, kana si April, igsuon ra na nimo dito sa langit. Hello? Unsa may purpose sa Ginoo? That's why ningon si Paul ang iyang revelation, mo nang gitutok nako akong pananaw kay nganuman ang gitudlo sa Dios, hallelujah, nga dili ang imong pananaw magsigig tutok nining kalibutan na. Mga batanon, dili mo magsigtanaw unsay trending, unsay bag-o, unsay enjoyment, but you fix your gaze into the things that the Lord is teaching us. Palakpakin si Lord. Hallelujah. Praise God. Ephesians 4:23. And be renewed in the spirit of mind. Spirit of mind. Kinahanglan ipabag-o na to ang atoang mind. Kay kini ang atong mind, boni siya murag nagdala sa kinatibuk-an. Diri nagsugod ang tanang plano, tanang diskarte, tanang nindot nga hunahunahon, tanan unsay sunod kayo, unsay sunod na paghuman sa simba karon asa ka ko.
bago. Puros di plano, igsoon. Pero ningon ang Ginoo, ipabago ang espiritu diha sa inyong hunahuna. In Ephesians 24, and you should put on the new man. Everybody say, put on. Kini ang challenge, kung saan na pag-renew, isulob. Hubua, ang panghuna-huna nga yutanon, og isulob. Unsa nang isulob? I-exercise sa imong kinabuhi ang panghuna-huna nga langit nun. That's why ni si Paul, whatever is true, whatever is noble, kung unsa man ang maayong balita, unsa man ang maayong hinuklugan, maayong i-meditate, unsa ang nindot, mo na'y huna-hunaa. Kinatong mind, usahay, mas gusto natong huna-hunaon. Sao na lang yun nako ni, no? Sao na lang yun ni. Muro tagway mga paglaom. Pero ano siya, isulob. Mo nang that's why igsoon ni ini nga iglesia karon, we are into a brigade. We are into in action igsoon to read the word of God. Ngano man nagpractice ta unsaon pagsulob sa pulong sa Dios. Nagpractice ta unsaon pag sulob sa panghuna-huna sa Dios. Why? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, muna ang panghuna-huna sa Ginoo. Basaha ang inyong mga Bible sa inyong balay. Dili pwede nga mukaon lang muspulong sa Ginoo sa adlaw Domingo. Hello? Wala na ta sa Spanish time. Sa Spanish time, ang pare ra gyud ang pwedeng mugunit og Biblia. Kitang tanan mugunit sa Bible. Mubasa sa pulong sa Ginoo. Why? Who according to God was created in righteousness and through holiness. Ano man? Isulob ang bagong pagkatao igsoon, created in righteousness and through holiness. Ngano man, kung walay pagsulob sa panghuna-huna sa Dios, wala gyud pagkamatarong og pagkabalaan nga magahari sa atong kinabuhi. Amen. Everybody say amen. That is Paul's revelation of the goodness of Christ igsoon. Now it says, rejoice for His unfailing love is forever. Number 1, restored. I-restored ni Lord ang atong mind. Mulid ta into repentance. Hallelujah. Dili ta magsalig sa atong goodness. Ipasulob yun ang goodness sa Ginoo. Pinaagi sa pag-usab sa atong panghuna-huna. Second is, rejoice for His unfailing love. Unsa na unfailing love sa Ginoo? Unsa na unfailing love? Kanang failing? Mercy. Dili unfailing love. Mo ni ang mercy sa Ginoo. Dili mapakyas nga gugma. Nganong di man mapakyas nga gugma kay puno sa kaluoy. Ingnay mong katapad, gikaluy-an lang ta. Gikaluy-an ta because of the unfailing love sa Ginoo. Niingon ang Psalms 105, His unfailing love continues. Everybody say forever. Nganong mo salig ta? Nganong mo rejoice ta? Tudloan ta sa Ginoo sa pagkalipay. Because there is a command to rejoicing. Hello? There is a command to rejoice. Because there is power and eternal purpose when we rejoice, igsoon. There is power and eternal. Everybody say power. Everybody say eternal purpose. Kana day tudloan ta sa Ginoo unsaon pagkalipay. Nganong gi-command ni ang pagkalipay? Dili lang ni para magsige tagkatawa dire. Ha 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 ha. Funny. Wala lang. Pero ang katuyuan sa Ginoo nganong gi-command niya ang rejoicing because there is an eternal, there is power, dunay gahom ang pagkalipay ug naa siya eternal purpose. Psalms 118 verse 24. This is the day that the Lord has. Let us rejoice and be. Dili na siya suggestion. Command. Unsa nang command? Sugo. So gisugo sa Ginoo, wala nagtan-aw ang Ginoo kung unsa imong sitwasyon.
regardless of your situation, kuman gani, gikan kay siya man atong Lord, siya atong Savior, gisugo, murag, kuan ba? Sundalo. Isa lang ka kuman, tindog, rejoice. So naay ginatawag nga activation, twisting of your mind. Why? Twisting of your inner man, twisting of your spirit man. Why? He said, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Philippians chapter 4, verse 4. Keep on in the Lord at all times. Everybody say, at all times. Pagkalipay diha sa Ginoo sa tanang panahon, I will say it again for the second time. Keep on. Nganong kaduha man gibalik-balik? Kay ngano man, dunay gahum di as pagkalipay. Mo gani pag-abot nimo diri sa church, wa mi kahibalo unsay dagway sa inyong balay. Tapos pag-abot dayon diri, unsa tong praise and worship nato gana kanta nato ganina? Pagpupurit, pagsamba, tanging sayo la, no? Wa may pakialam kung unsay nahitabo dito sa inyong panimalag, naghinilak ba ka? No? Unsa tong unang kanta nato? Kinsa pinaka-remember? Puri ka Yahweh, Yahweh. No? Ngano man, isa na sa pamaagi to command you to rejoice in the Lord. Because when you fix your eyes to God and you choose to praise the Lord, not to praise your situation, not to nurse your emotion, it is power. Igsoon. Why? Sa diha nga imong ipataas ang trono, ang kadagaya, ang pagdaig sa Ginoo, iya pong ibobo ang iyang kusog. The joy of the Lord is my strength. Amen. Next. Rejoice, for His unfailing love is forever. There is eternal purpose. There is power when we are persecuted. Persecution happens. Diha sa atong pagpangalagad, babaga na ganita sa atong pagpangalagad, na nagaysig panaway nga nung sige tag pangalagad, sige tag serve. I-persecute na ta sa atong mga ka-office mates, sa atong boss, dili na ta tagagkagawasan. Even sa sulod sa panimalay, dili ta freely nga makaserve. Persecution ang tawagan na. Matthew 5 verse 12, ningon ang pulong sa Ginoo. Rejoice and be glad, for your reward is, basa, great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Wal dili lang ikaw ang nag-agig persecution, igsoon, pati ang mga anak sa Dios, katawhan sa Dios nga nagsunod kaniadto, igsoon, mas grabe ang ilang persecution tungod sa ilang pagtuman, pagsunod sa Ginoo. Gipangprito sila sa mantika. Kinsa ni na prito diri sa mantika? Ano lang, paso lang pastora kay nagluto kog bangos. Nanay gipang lansang sa krus nga pinabaliktad. Nay apostoles nga gisinso. Sana gigabas ang lawas kay nga naman tungod sa pagsunod kang Kristo, ikaw unsay mo naagian? Naputla na ba kag kumaggo tungod sa pagsunod sa Ginoo? Wala pa no? Ang atong mga pagsulay kasing-kasing. Pagbati. Ha? Pero yun siya, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. That is eternal purpose. Ikaduha, trials. Everybody say trials. Magmaya daw ta sa atong mga trials. Kinsa may gusto malipay sa trials? Wajay malipay sa muna itong pag-ampo, Lord, tanggala ang mga ya Lord, kaya ako ang mga asawa ang trials. Lord, ako mga anak akong trials. Di ba po pwede kami ngon, kuhaan na lang Lord, kaya siya akong trials. Tinaad. Di po ka pwede mingon, Lord, ang akong trabaho mo'y trials. Di po ka pwede makaampo ka, tanggala akong trabaho. Tanggal ang mga tao, ikaw na bilin. Pati mong boss, tanggal kisa yung sweldo. Mga estudyante, dagang kong trials sa akong pag-eskwela, Lord, pwede tanggalan ang trials. Wala undang. Natural ang trials. Inaim katapat, normal na. Na
trials. Pero the way we respond as a children of God to trials. Hello, rejoice. 1 Peter 1 verses 6 to 7. In this you rejoice. Though now for a little while, kanunay nagpasidaan ang Ginoo, ang mga pagsulay. Mugbo ra yun na. Di yun na mo dugay. 6-7 ka rin. Labayon ko rin. 6-7. Nangutanan ako sa kuan mga bata, what's the meaning? Yung si LA, actually, there's no meaning on that. Di ba? No. No meaning. Usahay, why meaning, no? Mga way pulos, good. No? Munang, mangita na lang tagpamaagi nga malingaw ta kay wata kay balo, unsaon na to pag-respond sa mga pagsulay. Tinood? I-divert na lang nato ang atong mga focus sa nagkalain-laing butang para malingaw. Pero wala nato na-solve ang trial. Gitudloan ta sa Ginoo, unsaon pag-respond sa trial. Rejoice. Why? If necessary, you have been grieved by various trials. Unsay dala sa trials? Pagbangutan. Unsa nang pagbangutan? Grieve. Magdala siya sorrow. Ingon siya, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praises and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. That's why I'm telling you, the goodness of God needs revelation. Why? Diha sa atong mga pagsulay, pagtuod ay na nga gitas sa Ginoo diha sa kalayo. Hallelujah! Nasabta na to? Bisan unsay dagway sa pagsulay, dili day na kay giigo kas pagsulay, dili day pagsulay. Divert your mind. Kung ay pagsulay ay ang ako dayng pagtuo, maoy gitestingan, sunugon kay unsay buot gustong buhaton sa Ginoo, patyon ang pagtuo. No, test by fire. So that it will what? Come out as gold. Palakpakan nato daw si Lord be. That is how we respond in trials. Why? Kung dili nato ni masabtan nga pamaagi sa panghuna-huna sa Dios, unsay mahitabo nato? Kung ang atong sinful nature ang mo respond sa trials, mupangit ang tanan natong batasan. Hello? Manggawas tanang balikas, tanang pagmahay, tanang pamatasan, tanang dili maayo igsoon. But in the Lord, when there is trial, trial dyan Di ko makalikay Di pod na ako ni pwedeng labyan or ambakan, agian pod. Muna nga, kung na kay trials karon nga giagian, ang pangutana nganong niagi po kadira? Kung na kay trials agian, ang pangutana nganong niagi kadira? Pwede man kamo na. Di naman gina balikan kay naman kita dira. Mindset ba? Mindset. Mindset. Ipausab ni Lord. Ay, nakadetect ka nga na trial. Trial is not comfortable. Unsa gay bunga sa trial? Grieving, sorrow. No, bugat na siya, di na siya komportable. Pero di ay, dagan ka dito, ay akong faith di ay, gitas sa Ginoo. Kaya basig huyang-huyang pa na, di paligon. Amen! It is tested by fire. Munang feeling ni mo, mura kag gisunog sa trial, muna da gitest na ni Lord. Genuine ba na yung pagtuo? Kaya basin ang imong pagtuo, gamay pagsulay, mo atras dayon kasi yung pagtuo kay Lord. Amen! Next, igsoon. Suffering. Saan yung mga suffering? Kinsa nakadtog kabaglutan niya na suffering? Na ba na? Nanasagbot? Suffering? Like, manlaag mi sa una, may ngunis pastoralan ay, lagi mo ito nagsagbot, kaya suffering. Katul kayo na. Masaghiran lang ganin mong dahon sa suffering. Ano na? Uli na lang yun. Pangnudnod na lag-abo. Kay hashtag yun ang katula. Nasa piring na,
Ang mga taga-bukid, di ka relate. Mga taga-syudad, wa may suffering dire. Kami lang, kaya nagdako mig bukid. Suffering. Ang mga suffering sa atong kinabuhi, katul na siya. 1 Peter chapter 4, verses 13. In your sufferings, rejoice to the extent that you partake of Christ, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Kung naade tayo mga katul-katul, natay mga suffering. Sa Bisaya sa suffering? Mga pag-antos. Kinsa may nag-antos dira be? Sige daw be. Ayun na tanan mong katapad kay basig mo ka mo na akong pag-antos ay. Natay mga pag-antos nga ginaagyan sa kinabuhi. Tinuod? Adi gyud ta mahuman kay wa mo ni amen. Tinuod? Wala exempted sa suffering. Huh? Unya, kung papilion ta nga unsang klase nga suffering, may nga tag, Lord, pwede ka nang gaan-gaan lang nga suffering. Kanang aesthetic nga suffering, Instagrammable. Kanang maayog yapon akong histura, Ginoong Dios akong postura, bisag na is-suffering. Oh, nang nasa ko na. Suffering. But ingon ang Paulo, how we respond into suffering? Rejoice because you were able to partake Christ's suffering. Kaya ang imong Dios gisakit. We go through the same. Apan unsa, when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Why? There is a reward. Atong palakpakan ang Ginoo. Yes. In suffering, Psalms 136, gagmay na gyud kay siya. Dagko dira. It is He who remembered. Oy, kamaayo sa Ginoo. Siya mo oy nakahinumdom kanimo. Ingna imong katapad nakahinumdom ang Ginoo nimo. Lord, thank you Lord. Di ba lami kay ang feeling kana bitong niingon nga, uy, I remember you ba? Unsay feeling niyo na mo'y kanang nabitang sa jeep ni sakay mo, ay dahil sa mall na lang nagbaklay mo niya, nami halas kabangga na lang ba? Nya, kaila jud ka niya, kaila po siya nimo. Pero dili siya managad. Ano? Di na kaila. Sa ligay. Bro, biyagkuan. Di kaila. Pamati na kaayo. Di ba na ta? It is good to be remembered. But don't feel that you are not remembered because God says in His Word, it is He who remembered us in our low estate, for His steadfast love endures forever. Why it is, God is always connecting our situation. He always says, His steadfast love endures forever. That is His nature, because He is eternal. Amen. Siya ang nakahinumdom sa panahon nga naakas sa imong sitwasyon nga ubos kaayo. Mo nang ayaw katingala kung naing ka nga, na ako ron sa akong pinakaubos nga sitwasyon, wa dyo'y naka-remember na ako, imbis tabangan ko, giut-ut pag ko sa akong pinaka-lowest estate. Gisamot hinon kog duot. Si Lord naka-remember. Verse 24, and rescued us from our foes, for His steadfast love. Nakasabot si Lord. Unsa ni foes? Kalaban. Doon na tayo mga gipakig-awayan. Apan siya ang imong manluluwas. Next, verse 25. He who gives. Importante ang food. Very important ang food. Abi siguro sa imong pagpanginabuhi, wa ka natiman-an sa Ginoo. He remembers you. Why? Niingon si Jesus model, give us today our. It means concern si Lord even sa imong panginabuhian. He who gives food to all flesh, for
for His steadfast love endures forever. Di, kay baba mo, inining kinabuhi, bisan pagpangitag pagkaon, pag-provide sa lamisa, suffering ni siya. Tinuod? Magdala og suffering sa pamilya pag walay igong kwarta nga nisulod, way tarong nga pagkaon sa lamisa, it brings suffering. Hello? Nagid dyan mi, oy, way kaon-kaon, samot yung suffering. Kut-kut kog dukot sa kaldero sa kong auntie. Kadi dili naman wala man siya bugas, ningon lang siya nga pag ato na ko sa iyahang konti pero masagin mig bugas ti kay wa pa may pamahaw ti nya paniudto na. Nilapas ng paniudto ni ato ko sa mga hapon na mga 2 at 3 PM kay mo ano man sila mo mag-business man sila barbecuehan. Kuti, pero may bugas, no wala jud may bugas na may kalderong dako, gilungagan nila para silang business. Nay dukot nga gibutang ag sabaw. Ano ko ti, pangayon na ako ng dukot. Naglingkod ko dito, likod silang balay, nagsikot-kot sa dukot. Gahi pa man kaayo, dako ang kaldero. Human, gidalan ako ang bowl. Gidalan ako. Si mama, dili siya si Pastora Lani at the time, si mama siya nako, no? Mama. Si mama. Ayaw lang sabang si Minister Lani, kay kuwan ba ka sexy night. Si mama, kay dito dahil siya sa kwarto, nag-ana dito, sa ginokto kay, pamahaw pa ni Utuwa, may pamikaon niya, o Diyo'y magpahiram. Kuma! Man, si kuya, nas likod, si manang, nagdenduyan, nanguban. Nanay pagkao, nanay dukot. Dagan na mislam. Ang mong lamisa, kahit takong gingon sa imang lamisa na magunitan sa kay mag uyog-uyog man. Gibutang na mo sa tunga. Gibutang na mo sa tunga. Ang dako kay ang bowl nga dagdukot. Mo nang karon pa kuan mi mas ma-enjoy mi sa dukot kaysa lechon manok. Pastora, dukot ka sa akin ngayong ngayong December, dukot ka sa akin. Ayaw pa dala. Mahal ba ng dukot, na? Kaldero ka sa akin, pastora, ngayong December. So, gibutang na ako sa tunga, among gipasalamatan, giampuan na mo kay in everything, give thanks to the Lord. Kuha mag-isa ko siya, kay listen man pag kinamuton ang dukot no, ngayon sabaw. Social man me. O sa gan maggamit mig tinidor bisag dukot ha. Hoy tinuod na. Nganong sanay mig tinidor, kanang magtinidor mig ano bisan og uyog-uyog among balay nya nagtulo patinidoron jud mi ni kuya namo. Tinidor ang dukot. Bulad ginatinidor na mo na. Kami lang na. Kamo pag naibulad sa inyo kinamot gid kami tinidor. Yeah, i-try na nila unya. Pag uli na, ingon betos pastorarian, i-try na nato ng tinidora. Di ba sa puton mo? ayaw na lang i-try. Kinamutan na lang. Na? So, gibutang na mo, gipasalamatan na mo ang Ginoo. Suffering to siya. Nakita, humana mo pagpasalamat sa dukot, nagkatawa mi. Sagdi lang, mulipas sa rin kanya-kanya mig-encourage. Pero nakita na ko ang paghilak sa among heart. Ningon dyo ko, Lord, di na gini mausab. Kanabitang mukaon man migdukot, Lord, pero for enjoyment na lang. Amen. Nakilak lagi mo sa dukot. Ako food. Ang dukot. Kato na lang bulad nga tinidoron. The goodness of God, wala ka na nga mga butang, the Lord remembers. Kay makakaon mi sa una og kanang lechon manok, once a year, half pag yun nga lechon manok. Once a year. So, pangarap yun naman ng lechon manok. Karon kay maraming kuan ka ng Lord, dili sa mig manok, igipang allergy naman. Mga on kay lechon manok, daghan ng manubo sa lawas. Ang mga kaspa manubo na. So, namalik mi sa bulad nga tinidor. Grabe dyan na. Wala na ko gi-highlight ang nahitabo sa mo, pero ako lang gi-share. Giunsa ni Lord ang suffering turn into rejoicing for His goodness. Very important to nga giagian na mo igsoon. Kay wala na mo to gitan-aw nga suffering nga tunglo sa Ginoo. But mao to siya ang pad. Kanabitong sa airport nga para maka-take off me sa pagkamaayos sa Ginoo. Amen. Mas ma-appreciate nato ang kamaayos sa Ginoo when we go through suffering. Mas ma-appreciate nato ang maayong panlawas o healing sa Ginoo kung mga gitagbalatian.
Mas ma-appreciate nato ang pagtagbo sa Ginoo sa diha nga bisag piso na lang di kasakay. I remember anak, nag-sharing mi ni anak sa pag-start na mo sa diri sa KC Davao. Nata dito sa Boulevard, nag-arkila sa katong murag hasag yung gamay nga mga pakong na lang gyud. Naka-sleeveless tanan, pwede na lang kay bawal yung sleeveless no. Gipwede na lang ni pastoralan ni kasag yung inita. Ang among aircon kay gamay pa ani. Kana bitong pangkwarto nga small. Simba mi dito. Pag adto kami rehearsal ang among pamasahin ni anak. Sunod-sunod ra man ni nako. Kay wa man pud ni kwarta. Karon mas kwartahan pa sa ako, glory to God. Amo gyud nang ipitan jud nako na among pamasahi kay kanamong pamasahi igo ra gyud. Mahulogon ni ang piso ana, baklay gyud mi. Mo nang naandar na sila sa worship team sa una nga ang ako karon trademark gyud na nila live and lalalay ang ako yung always paliton sa ilaha bingo nga orange og double body. Mo gyud lang trademark kay Pastora Arian nga ipakaon sa ilaha. Mora gyud ay kaya. Pero wala to namo gitan-aw nga dili na may mga lagad kay pait kaayo ang ministry. No. Gitan-aw to namo nga mao ni ang sinugdanan nga ma-experience nato ang goodness ni Lord in our suffering. Pasalamati palakpaki ang Ginoo sa imong suffering. Katul pa na siya ron. Katul pa na nga suffering. Pero moabot ang adlaw nga mukaon kag bulad nga naka tinidor. The Lord will rescue us in our suffering. Hapit ako mahuman. Re-establish. Everybody say re-establish. Gituluan na ta sa Ginoo unsaon pag ma-restore ta diha sa Ginoo sa ihang goodness. Gituduan ta sa Ginoo unsaon pagkalipay diha sa iyang unfailing love. Re-establish because His faithfulness continues to each generation. That's Psalms 105 says, and His faithfulness continues. Ang iyang pagkamatinud-anon magpadayon, igsoon sa matag generation. My mom is the first generation of my lola, akong lola buhi pa, first generation. Ako mama, second, we are the third generation, sila Ellie og si Rain, fourth generation. Hi! Pagkumangkon na sang gwapuha. So we live in this season, we are 4 generations. Kamo, pila ka generation? Ate Selvia, Ate Rosel, Migs. Kung magminyo na ni si Migs, 4th generation. Okay. Ikaw, pila na mo ka generation nga nabilin ron? Right? In this season. Pero ang iya daw ang pagkamatinud-anon magpabilin sa henerasyon. Unsa ning re-establish igsoon? Re-establish your relationship with God. Kanunay, ang challenge sa Ginoo, ibalik nato pagtukod ang atong relasyon sa Ginoo. Do na gyoy tawag sa establishar pagbalik sa atong relasyon sa Ginoo. Pinaagi sa ginatawag nga basa sa ibabaw, unsa na? Reconciliation. Everybody say reconciliation. God always encouraging, inviting His people to reconnect our relationship. Ibalik na to, connect ang naputol nga naman. Every now and then, kita rapod ang muputol sa atong relasyon sa Ginoo. Tinuod? Natay mga desisyon nga muputol sa atong commitment sa Ginoo. Natay mga desisyon, natay mga plano, natay mga lakang igsoon nga nagputol sa atong relasyon sa Ginoo. But over and over again, the Lord is inviting us to reconnect our relationship with God through what? Reconciliation. 2 Corinthians 5:18. All this is from God, who through Christ, nga pinaagi kang Kristo, gipasig-uli ta, reconciled. Reconciled is gipasig-uli ta diha sa iyang kaugalingon o gitagaan tag ministry of reconciliation. Una, first, the Lord reconcile us to Himself through Jesus Christ. Your relationship, naakay nakaptan, naakay nagunitan. The most important thing in your life right now is your salvation. Nothing else. Ing na imong katapad, ang imong kalawasan, mo ay pinaka-importante. That is the most important. Why? Because it is done by Jesus Christ. He gave, and then after that, He gave us the ministry of reconciliation.
And then in 19, that is in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting us, again, gi-remind ni Lord, He entrusted to us the message of reconciliation. That's why part good kanunay sa atong mensahe igsoon, ang atong pagbalik sa Ginoo. Dili gyud mi muhunong og storya, og pahinumdom, the message of reconciliation, our relationship to Jesus. 2 Corinthians 5:20, and after that reconciliation, therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us, we implore you, in behalf of Christ, be reconciled to God. Next, reconnect to the giver of your life source. Mubalik ta pag-connecta diha sa naghatag nato og kinabuhi. Sa source sa atong panalangin mo, connecta pagbalik. Psalms 119 verse 90, it says, your faithfulness continues from generation to generation. You establish the earth and it stands firm. In 91, to this day, they stand by means of your rulings, for all things serve you. Unsay buot pasabot igsoon nga habang ang mga planeta, ang galaxy nagatuyok sa iyang kaugalingon nga access nga naman dunay Dios nga nagakontrol igsoon. Og kana tanan nga kabuhatan, even ang mga balod na ay utlanan igsoon, di gyud na siya mulapas diri sa ato igsoon. Amen. Kita na mo balon nga mulapas, dili nagyo na siya utlanan igsoon. As long as there is control in the creation, ang faithfulness sa Ginoo magpabilin o magpadayon. Palakpaki si Lord sa iyang faithfulness. The giver of life, muhatag yun siya og kinabuhi. In 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace Himself, unsa ni sanctify, balaanon, limpyuhan, andamon, and may your whole spirit, soul, and body, importante sa Ginoo ang imong spirit, importante ka Lord ang imong soul, importante ka Lord ang imong body. Unsay gusto sa Ginoo? Be preserved, blameless at the coming of our Lord Jesus. He who calls you is faithful, who also will do it. Unsay pasabot ana? It is only God. Everybody say, it is only God can change everything. Amen? We don't have the power on our own. We are serving and believing a God who conquers all just to show that He is good and never changes. Maluluyon ang atong Dios tungod sa iyang gugma kanato. We fail a lot of time. Kinsabay na-fail diri, na-failure sa daghang higayon. Si Pastor Arian Ragyod, ug si baby nga naka-antipara. Kami ra gyud daw nagtaas. Kami ra gyud ang makasasala. Na-failure ta sa atong mga saad sa Ginoo kitang tanan. But the good thing about the Lord, His faithfulness that passed through time and generation, proven and tested to every generation ang pagkamaayos sa Ginoo. Proving that He is true on His word, and you can trust Him with your past, with your present, and your future. You can trust the Lord, you can trust the goodness of God with your past, your present, and future. Many people right now, like what I'm dealing with a young adult, trust the Lord with your past. Daghan kay tag mga concern sa past, nahitabo sa past. Entrust it to the Lord. Your present, you have present situations right now, trust the Lord, the goodness of God. You have future concern, trust the Lord. Let's all stand this morning, church. I'm giving you the last verse. Hatong keyboardist, nawala. Daling. Isa-isang pagtawag. Pag-hingis, pastora nga, let's all stand worship. Dagan dahin mo. Nara ko dire, pastora. Sige, sundoon sa taka. Sige, sundoon pa na ako na. Sige, forma na mo ha? Okay. Ready na tamo worships, Ginoo? Okay na dahin na. Sa sunod Domingo ha, lupad na mo. Kanang murag mo, anino ba? Our last verse. Mapaanan kas pastora, lupad na dahin mo.
Psalms 27 verse 13. Mubasa tatanan. Nga himuan ni siya nga word ni David nga imong word. Let's all read. 1, 2, 3, go. Are we in the land of the living? Yes. Unsay confidence ni David nga makita niya ang Lord's goodness sa yuta sa mga buhi. Kininindot. Wala na kay nakitang maayo karon. Every turn nga mo makita, fix your gaze to Jesus. Because we must be confident that we will see the goodness of the Lord. They don't know what they sing, what we're gonna sing the song and the sing. Let's sing the song, Goodness of God. You know the song? G sharp. Amen? G na lang. Kaya nag-listen na siya. Let's enjoy the goodness of God. Amen? Sagdi lang kayo magsabot me. Let's worship the Lord. Do you have suffering? Do you have things that you are in trials right now testing? Let's lay it down at the feet of the goodness of Christ. Are you ready to sing to the Lord? Come on, let's come into the presence of the Lord. I love you, Lord. Yes, God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Awiti ang Diyos. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it one more time. I love you, Lord. I love you, Lord. Are you true? Make it true. For your mercy never fails me. Thank you, Jesus. All my days I've been held in your hands. Every day, God. From the moment that I wake up, oh, until I lay my head, oh, I will sing. Give thanks to the Lord of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Pasalamati ang Diyos. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, say, I love your voice. I love your voice. Worship the Lord. You have led me through the fire. Yes, God.